Kumusta? Naisip mo na ba kung paanong ang isang akusado sa kasong droga na parang ang linaw na nahulihan ng ebidensya ay mapapawalang sala pa rin? Lalo na pagdating sa Korte Suprema. Gaano nga ba kahigpit o kahalaga yung bawat hakbang na dapat sundin ng mga otoridad pagkatapos ng isang buy-bust operation? Ngayon, titingnan natin ang isang kaso na medyo umingay at nagbigay linaw dito. Ito yung kaso ng People of the Philippines versus Efren Pozos y Morfe, GR number 226492 na may petsang October 2, 2019. Susuriin natin to gamit mismo yung desisyon ng Korte Suprema. Tama. Ang gusto nating mangyari dito ay hindi lang malaman yung kwento, kundi maintindihan talaga kung bakit ganun yung naging hatol, base sa mga ebidensya, sa mga testimonya na nasa harap ng Korte Suprema. Ano ba talaga yung mga naging batayan para sabihing absuelto si Pozos? Okay, sige, simulan natin sa facts. Ayon sa records, may buy-bust operation laban kina Efren Pozos at isang Thelma Grezola. September 6, 2011 ito, sa Caloocan City. So, may poser buyer si SI2 Laura Nebato, nakipag-transact daw siya para bumili ng shabu. Tapos si Pozos daw, nag-abot ng isang sachet. Pagkatapos nun, hinuli na sila. Sila, pati yung sachet daw na nakuha, dinala sa opisina ng PDA, sa Quezon City pa to, doon na ginawa yung inventaryo, yung marking. May testigo naman daw ganing barangay, si Kagawad Jose Ruiz. Pero umamin yung mga operatiba, wala daw taga-media o taga-DOJ. Dito napapasok yung mga naging problema sa mata ng Korte Suprema. Actually, dalawa yung malaking issue eh. Una, kinwestiyon mismo yung pagbebenta. Kasi umamin mismo yung poser buyer, si SI2 Nivato, na yung P1,000 na buy-bust money nanatili lang daw sa kanya. Hindi niya na ibigay kay Pozos bago sila arestuhin. Sa sabi ng korte, parang walang kompletong bentahan na nangyari. Walang consummated sale. Okay. Interesting yon. Tapos, yung pangalawa, ito na ba yung mas mabigat? Yung sinasabi mong chain of custody. Ito yung talagang binigyang diin ng korte. Yung mga seryosong pagkukulang daw sa proseso ng paghandle ng ebidensya. Yung chain of custody, napaka-importante niyan. Kasi sa ilalim ng Section 21 ng RA 9165, yung batas sa droga, ito yung bago pa maamyendahan ha. Dapat yung pagmarka, pag-inventaryo at pag-picture ng droga gawin agad sa lugar kung saan nahuli. O kaya sa pinakamalapit na police station or office ng apprehending team. At ito yung critical, dapat may witnesses. Kailangan andun yung akusado o representative niya, tapos may taga-media, taga-DOJ at isang elected official. So, dapat kompleto yung tatlong yon plus yung akusado? Eksakto. Dito sa kaso, sabi nila sa PDEA office na ginawa, kasi nagkakagulo na daw sa lugar. Pwede naman daw yun, valid exception yun. Pero ang problema, kahit nasa PDEA na sila, si Barangay Kagawad lang yung present. Wala yung taga-media, wala yung taga-DOJ, at hindi rin nila na-justify, hindi na ipaliwanag ng maayos kung bakit wala yung dalawa. May isang operatiba na nagsabi lang na yun lang daw available. Pero sabi ng korte, teka muna, may isang araw kayo para magplano ng operation. Bakit hindi na-coordinate para masigurong may witnesses? Yun yung malaking butas. O nya. So, hindi sapat na dahilan yung yun lang available. Hindi raw. Dapat may justifiable ground at dapat i-prove yun ng prosekusyon. Tapos, hindi lang yan. Ano pa? May iba pa? Daran pa. Hindi rin daw naging klaro sa testimonya kung kanino ba talaga inabot ni SI2 Nivato yung ebidensya pagkatapos mamarkahan. Umamin pa nga siya na parang wala namang formal turnover sa isang investigating officer. Tapos yung paghandle ng ebidensya mula PDEA, papunta sa crime lab para sa testing, hanggang sa mapresenta sa korte. Hindi rin daw na detalya ng maayos bawat lipat. Parang may mga missing links. So maraming pagkulang sa dokumentasyon at testimonya tungkol sa pag-ingat ng ebidensya. Tama,
Paglahat ng mga pagkukulang na to, itong mga sunod-sunod na paglabag sa chain of custody rule, sabi ng Korte Suprema, lumilikha ito ng malaking pagdududa, reasonable doubt, kumbaga, sa integridad at identity ng mismong ebidensya. Yung corpus delicti, yung katawan ng krimen, na sa kasong ko, yung mismong shabu daw na nakuha. Dahil sa mga palya sa proseso, hindi na sigurado yung korte kung yung shabu bang nasa korte, yun ding talaga yung nakuha kina Posos. Baka iba na, o baka na-tamper. Grabe. So, ibig sabihin, kahit na yung Regional Trial Court at yung Court of Appeals parehong sinabing guilty sina Posos at Grezola, pagdating sa Korte Suprema, binaliktad lahat, pinawalang sala sila. Oo, ganun nga ang nangyari. Acquitted sila. Ang rason, una, failure ng prosecution na i-prove yung kompletong sale. Pangalawa, at mas matindi, yung mga serious breaches sa chain of custody. Ito yung nag-create ng reasonable doubt na hindi na-overcome ng prosecution. 11A, na kung paborable yung desisyon sa nag-apela, pwedeng itong i-apply sa mga co-accused niya na nasa parehong sitwasyon kahit hindi sila umapela. Kaya nakinabang din si Grezola. Malinaw talaga dito sa kaso na yung pagsunod sa tamang proseso, lalo na yung chain of custody, hindi lang ito basta technicality lang. Mahalaga siyang proteksyon para sa karapatan ng akusado at para masigurado na yung ebidensya totoo at hindi kaduda-duda. At dito, papasok yung tanong para sa atin mga tagapakinig. Para sa iyo na nakikinig ngayon. Ano kaya ang mas matimbang? Yung katotohanan na, okay, may nahuling illegal na droga, o yung mahigpit na pagsunod sa proseso na nasa batas para maprotektahan yung karapatan ng bawat isa kahit pa ang resulta nito minsan ay paglayan ng akusado. Oo nga, magandang tanong yan. Ano sa tingin mo? Pwede mong i-share sa comments o i-favorite mo na rin itong usapan natin kung nakatulong sa'yo. At para mas madaling tandaan, ito yung ilang mahalagang aral o doktrina mula sa kasong Posos. Una, sa illegal sale, kailangan talaga mapatunayan na nagkabayaran, hindi lang nagkaabutan ng droga. Pangalawa, chain of custody under Section 21. Sobrang importante yung kompletong witnesses, media, DOJ, elected official. Kung wala sila, dapat may malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hindi pwedeng wala lang available. Pangatlo, integrity of corpus delicti. Dapat walang duda na yung ebidensyang nasa korte ay yun mismo yung nakuha. Bawat hakbang sa paglipat-lipat, mahalaga. At pang-apat, yung benefit of appeal sa co-accused ayon sa Rule 122. Kung paborable sa umapela, pwede makinabang yung iba kahit di sumama sa apela. Ayan. Para sa mas marami pang ganitong paghimay sa mga mahalagang kaso at usapin sa batas, huwag kalimutang mag-subscribe. At bilang panghuling palaisipan para sa iyo, kung ang dahilan lang talaga sa hindi pag-comply sa witness requirement ay, pasensya na po, wala po talagang mahanap na available na media o DOJ representative ng mga oras na yon, may tuturing ba itong sapat na justifiable ground sa ilalim ng batas? Pag-isipan mo, hanggang sa susunod na talakayan.